gaano katakaw ang House of Representatives under sa pinsan ni Bongbong Marcos na ito ay kanyang tinetolerate, ay baka pa nga ine-encourage. Hindi ba? Ngayon, yung mga protector of the people na makakakinig sa akin ngayon at nakikinig at sumusubaybay, pagkatapos ninyong panoorin ang video na ito, gusto kong tingnan ninyo ang inyong mga anak sa mata at sabihin ninyo kung ang ine-expose ko ba ay tama or mali. Yung mga protector of the people. Yun lang, titignan nyo lang yung mga anak ninyo sa mata at sabihin ninyo, nako, yung ine-expose ni Sas tungkol sa House of Representatives, ganito. Ganun lang pero kailangan ninyong mapakinggan. Dahil ito ay grabe itong kagahama ng ito. Okay? Grabing kagahamanan. Okay. So, ano ang ating source of information? Okay. Dahil sabi ng Congress, kailangan daw ng documents. Okay. So, nandito ngayon tayo sa website ng Senate of the Philippines, 19th Congress. So, ito yung mga, nakikita yung General Appropriations na report. Okay. Ano yung mga report na yan? Bibigyan ko yun ng background. Ang mga report na yan ay yung kung ano yung napasang bill na sa House of Representatives tungkol sa budget the next year. So, halimbawa ito, General Appropriations for the year, fiscal year 2023. Ibig sabihin, ito na yung na-approve na sa lower house, sa House of Representatives. Ngayon, i-consider na siya pagbobotohan sa Senate. So, tingnan natin tong 2023. So, ayan, nakikita nyo na Committee Report number 10, General Appropriations FY 2023. So, na-file ng November 8, 2022. Okay, matters reported. Okay, so, bubuksan na natin yung file. Okay, so ito, makikita mo dito. So, as you can see, prepared and submitted by the Committee on Finance, November 8, 2022. So, the Committee on Finance, to which was referred House Bill number 4488. So, nakikita nyo na dyan. So, ibig sabihin, ito yung nanggaling sa House, no? Ito yung napasa House Bill number 4488. Ibig sabihin, ito yung napasang budget sa House of Representatives for 2023. Okay? So, ngayon, pagbobotohan to ng Senado, kung may babaguhin ba sila, may dadagdagan, babawasan. Marami ditong anomalya na hindi really stupid, etc. Pero ito, ang titingnan natin is kung gaano kagahaman itong House of Representatives. Okay. So, nakikita nyo dito, di ba? Okay. So, this is the committee report. Okay. Nakikita nyo dyan, fiscal year 2023 General Appropriations Bill, House Bill number 4488. So nakikita niyo dyan, House of Representatives, ang pinasang budget ng House of Representatives ay 15 billion po yan kasi ang figures po is in thousand pesos. So imumultiply mo yan ng 1,000. Okay? So ito, this is 15.9 billion ang pinasa nila. 15.9 billion ang pinasa nila. Ngayon, sa Senate, ang recommendation ng Senate, makikita nyo, tinaasan lang ng Senate ng hanggang 16 billion. Okay? Tinaasan lang nila hanggang 16 billion. So, pakisulat po sa papel. Okay? Pakisulat po to sa papel. Ang pinasa ng lower house, 2023 budget, ang pinasa ng lower house ay 15.9 billion. Pakisulat sa papel. Pakisulat sa papel 2023. Pinasa ng lower house, 15.9 billion. Ang Senado, dinagdagan lang nila ng kaunti. Ginawang 16 billion. Handa na ba sa papel? Hindi nyo ito maintindihan pag wala kayong papel. Meron na, nasusulat yun na, isulat yung maigi. Okay, done. Ngayon, anong pinirmahan ng Pangulo? Okay, anong pinirmahan ng Pangulo? Ano ang naging budget ng House of Representatives
ng 2023. Pupunta ngayon tayo sa final budget. Pupunta ngayon tayo sa website ng DBM. DBM. Okay? Para makita ninyo kung gaano tayo dinodorobo. Okay. Ito na ang napasang budget sa DBM. Okay. Ito na ngayon ang pinirmahan ni Bongbong na budget. Okay. So magkano yan? Magkano yan? Naisulat nyo na. Naisulat nyo na. Ngayon, 15 billion ang pinasa ng lower house. 16 billion ang pinasa ng Senado, budget ng House of Representatives. Ang pinirmahan ng Presidente, 28 billion. 2023 lang po ito. Yung mga magagaling sa math, magkano ang itinaas ng budget nung final na? Ilang percent? Ilang percent? 2023 pa lang ito. Ito ang first budget cycle ng House of Representatives under Romualdez at Marcos. 2023 pa lang tayo. Nakalagay na, nakita nyo na sa papel. Ipaliwanag nyo nga sa akin, mga negosyante, mga pare, mga teacher, kakampings. Bakit mga kakampings hindi ito nire-raise? Yung mga magulang ditong may mga kakamping na anak, papanood nyo ito at itanong ninyo sa inyong mga anak bakit hindi ito issue. Na-gets yun na. 2023, yan. Okay. Nailista nyo na ha para maipapaliwanag ninyo sa inyong mga kainuman, katrabaho, kaangkas, kataksi, ka-jeepney. Okay. Now, pupunta ngayon tayo sa 2024. Okay. Siyempre, dahil kailangan ng documents, babalik ulit tayo sa records ng Senado. Okay. So, eto, tapos na natin itong 2023. 2024 naman tayo. 2024. Okay, so ayan din, General Appropriations Act for 2024, filed on November 7, 2023. So, ida-download natin yung report. Okay, so makikita nyo dyan, ito ang committee report number 155, ayan, regarding House Bill number 8980. Yung House Bill number 8980, ito yung budget na pinasa ng lower house. Okay, so, syempre, kailangan ipasa rin ng Senado. Okay. Ngayon, pag nakita nyo dito, okay, so, ito ngayon ang budget na pinasa ng House of Representatives. Okay? Isulat nyo this is for 2024. Under House Bill number 8980. Ang pinasa is 16.1 billion. Pinasa ng lower house, 16.1 billion. Ngayon, yung Senado naman, dinagdagan lang yung budget nila ng napakaunti lang. Ilan lang yung dinagdag nila? 22 million. So, naging 16.192. Maliit lang yung dinagdag ng Senado. Nailista nyo na for 2024. Nailista nyo na. Ilista nyo yan para meron kayong maididiscuss sa inuman, kapagkainan, etc. Okay. Nung pinirmahan na ni Bongbong Marcos ang budget, magkano na ngayon ang naging budget ng House of Representatives? Okay, pupunta ngayon tayo sa DBM. Again, di ba? For 2024. Okay, 2024,
budget. 2024 budget. Okay. Ito na ngayon ang pinirmahan ni Bongbong. Ayan na. Gets yun na. Naging 28,692,977. Inilista nyo na. Nailista nyo naman ng bongga, di ba? So, ngayon, isipin ninyo, paano ngayon itong tumataas ng parang katatanim nga lang, tapos naani na. Okay. Nailista nyo na. Okay. Ngayon, pupunta ngayon tayo ngayong year na to, 2025. 2025. Okay? Babalik ulit tayo sa record ng Senado. Kasi mas transparent itong Senado, no? Kahit papano. Mas madaling mag-navigate. So, ito ngayon tayo, ngayong year, 2025. Okay. So, General Appropriations Act, 2025, final siya ng November 5, 2024. Ito ngayon ang report. Okay. So, ayan, makikita nyo, ito ang document. Ayan, galing Senado, Committee Report number 335, ganyan, House Bill number 10800. So, pupunta ngayon tayo dito kung magkano yung pinasa ng House of Representatives na budget nila. Okay. So, eto. So, fiscal year per fiscal year, 2025 General Appropriations Bill, House Bill number 108,800. Ang pinasa nila is 16.34 billion. In thousands po yan, so i-multiply mo ng 1,000. So, yung mga piloso po dyan, matuto kayong magbasa ng budget. So, yung Senado, binigyan lang sila ng additional 9 million. So, naging 16,354,442,000,000. Ilista nyo ha, ilista ninyo. Ito ang pinasa ng House, binigyan lang sila ng additional 9 million ng Senado at ang naging ang pinasa ng Senado 16,354,442,000. Okay, nagets yun na. Ngayon, ano ang pinirmahan ni Bongbong? Biglang tumaas. Alam mo naman, may pattern. Hindi ba? May pattern. So, pupunta ngayon tayo ng 2025. 2025 GAA. Sa pupunta ulit tayo ng DBM. Okay. Pupunta ulit tayo ng DBM. House of Representatives. Okay. Eto na ngayon ang pinirmahan ni Bongbong. $33,670,000,000. $33,670,000,000. Nailista niyo na ba sa papel? Kasi may pop quiz tayo ha. May pop quiz tayo. Kailangan pag-uusap para pagdating ng inuman, hapagkainan, kausap ninyo yung mga kakampi, meron kayong isasampal. Di ba? So ngayon, nailista nyo na. So nakita nyo na kung ano yung nangyayari. Okay. Ngayon, sino ba nag-e-expose yan? Ako po, ay matagal ko nang ini-expose itong kaeng-engan nila sa Kongreso dahil nga sobrang garapal na. Garapal na. Ngayon, kung yung mga nagtatanong po, paano ba yung previous Congress? May ganyan ba silang hocus-pocus?
Actually, ni-research ko na rin yan. Kasi nga, baka naman normal lang ito. Hindi ba? Normal lang na ito na bigla na lang lolobo yung bigla na lang lulobo ng bonggang-bongga yung budget ng House of Representatives. Kailan po lumolobo yung budget nila? During po ng Bicameral Conference Committee. Ang Bicameral Conference Committee, dapat lang itong i-reconcile yung dalawang version ng budget. Yung Senate at yung House of Representatives. Pero ibang reconciliation po ito. Dahil nakita nyo naman, i-consult nyo uli yung notes nyo, i-review nyo uli ito, maliit lang naman yung dinagdag. So, bakit lumobo ka ng bonggang-bongga? So, yun, ni-research ko na po ito at tiningnan ko na po yung mga dokumento ng past Congress. Ito lang po yung mga nakita kong available na records. Okay? Available na records. Ito yung mga available records na nakita ko na kompleto 2011, 2013, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025. Okay. So, eto, makikita niyo sa table na ginawa ko. Okay. Ito yung mga House Speaker. Si Feliciano Belmonte Jr. noong 2011, si Feliciano Belmonte Jr. noong 2013, si Pantaleon Alvarez noong 2017, si Gloria Arroyo noong 2018, si Lord Alan Velasco 2020, Lord Alan Velasco noong 2022, and then 23, 24, 25, Martin Romualdez. Kung yung mga nagtatanong po, paano po si Alan Peter Cayetano, hindi po naging House Speaker si Alan Peter Cayetano during a budget cycle. Okay, maigsi lang ang kanyang termino. So makikita nyo dito, okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, kumuha kayo ng papel para madali nyo itong maintindihan. Okay? Ngayon, House Chamber version, ibig sabihin ng House Chamber version, ito yung pinasa ng House of Representatives. Senate Chamber version, ito yung pinasa ng Senado. Yung final budget signed by the President, ito yung dumaan sa BICAM na sikreto. So makikita nyo dyan, okay? Nung panahon ni Feliciano Belmonte Jr., 2011, kay Pinoy, 13.06% lang ang tinaas ng budget ng House of Representatives pagkatapos ng BICAM. 2013, 8.53% lang ang tinaas after ng BICAM. Under kay Pantaleon Alvarez, isang year lang naman siya naging congressman, naging House Speaker, 0% ang tinaas ng kanilang budget after ng BICAM. Kay House Speaker and former President Gloria Arroyo, 0.08% lang. Kay Lord Alan Velasco, 12.86% lang ang tinaas after BICAM. Nung sunod na year na speaker siya, 0% lang ang tinaas. Pagdating kay Martin Romualdez at sa pinsan niyang si Bongbong Marcos, immediately, 2023, 75.06% ang tinaas ng budget nila after BICAM. 77.21 noong 2024 at 105.93% noong 2025. Nakikita nyo yan? Ang pinasa ninyo, 16 noong 2023, ang pinasa ninyo sa harapan ng taong bayan, 15.97 billion. After ng BICAM, naging 28.01 billion. Noong 2024, 16.17 billion ang pinasa nila sa harapan ng taong bayan. Pagkatapos ng napaka-secret na BICAM, naging 28.69 billion. Noong 16.34, noong 2025, ngayong year, 16.34 lang ang pinasa ninyo sa harapan ng taong bayan. Tapos biglang naging 33.67 billion pagkatapos ng BICAM. So ngayon, dahil sa BICAM na yan, magkano lahat ang nakubra ninyo? So 5 plus 3, 8. About, magkilan yan? I-add nyo nga yung 28, i-add nyo nga yung i-add nyo nga kung ilan yung tinaas niyan. Mga 50, mga 50 billion siguro to. Dahil sa BICAM, for 3 years. Okay.
dito, lalo ng mga magulang. Corruption ito, hindi. Corruption ito, hindi. Corruption, hindi. Oh, kailangan nyo ng documents, di ba? Kayo nasa House of Representatives. Kayo ang magpaliwanag sa taong bayan. Bakit ninyo inawardan ang mga sarili ninyo ng multi-billion na pera ng taong bayan during BICAM? At ang sinasabi ko sa inyo, itong dinagdag nila dyan ay may binawas somewhere, of course. Kasi, ano yan eh, ito ang pera natin, ito lang yung nakuhang, ito lang yung revenue, so, ito pa ikot-ikutin lang na pera. So, may binawas yan somewhere at idinagdag sa budget nila. Corruption ba yan? Hindi. Ilang bilyon yun, no? 3 years. For 3 years. Tad sabihin, panoorin nyo ito uli at sabihin nyo ito sa mga anak ninyo. Paliwanag ninyo, lalo na yung mga nagpipiling-piling nakakamping. Bakit tahimik sila dito? Ilang bilyon to? Diba, yung mga protector of the people, i-discuss nyo to sa mga anak ninyo. Private lang naman. Sabihin nyo sa mga anak ninyo kung tama ako, mali na ito ay malawakang korupsyon na bonggang-bongga, super bongga na ikababaon na ng Pilipinas. And remember, itong perang ito, hindi ito inutang ha. Hindi ito inutang. Ito talaga yung tax. Kasi, yung unprogrammed fund, yun ang uutangin. O yung iba. Kasi ito, diretso na to sa kanila. Hindi rin utang. That is your taxes. Yun na yun. Yung utangin na lang nila yung mga pang-infra, ganyan. Pero yan, hindi yan utang. Kaya kailangan yung mangutang dahil napupunta sa bulsa nila. Can you imagine? Yung ipapasa ninyo sa harapan ng taong bayan, ganun, tapos pagdating ng BICAM, biglang lulobo, hindi lang lumobo. Daig pa nito ang 5-6.